Hindi mo baligtad. Baligtad yung camera ko. O ganito. Ayan. Kaso wala naman magkakapit. Ito na lang. Kaso hindi ka makaka-concentrate. Sige lang sir, makikinig ako dito. Sige. O sige. Itong Gantt chart natin. Baliktad, wait lang sir. Okay. Itong Gantt chart natin, ito yung nagsaserve as our process. Okay? Or yun yung processor natin. Okay, and then, dyan tumatakbo lahat ng RAM ng CPU natin. Dyan sa limang yan. So ngayon, kung meron tayong limang bukas, okay, na page ng ano natin, ng computer natin, okay, ng application or software ng computer natin, okay, nagra-run din dito yung RAM. Okay, so ngayon, paano natin kukunin yung completion time niya? Okay, paano natin kukunin yung completion time? Sige, dito muna tayo sa Gantt chart. Unahin natin yung Gantt chart. So, para makuha natin yung Gantt chart niya, okay, para malagyan natin to ng laman, hahanapin natin kung sino yung unang pumasok. So, ngayon, ang tanong, based dito, sino yung unang pumasok? Sige nga. So, sa arrival time natin, sino yung unang pumasok? Si P2. Okay, so si P2, dito natin siya ilalagay. Then, sa baba niyan, dito natin ilalagay yung 0. Okay, so ngayon, dito sa part na to, ilalagay natin to, itong bars time niya dito sa gilid, which is 8. Okay, dito siya, pag ganito yung basa niya, pag ganyan. Okay, mag-i-start lang tayo palagi from 0. Okay, kasi dun siya, ito yung unang ano natin, ito yung unang niran natin. Okay, ayan yung unang binuksan natin na software or application. So ngayon, sino yung pangalawa? Okay, P1. yung pangalawa si P1. Okay, so we have P1. So si P1 yung pangalawa, and then ang gagawin lang natin, itong 8 natin, or itong 8 is ipa-plus natin dito by 3. Okay, and then 8 plus 3 is equal to 11. Okay, so 11. So ngayon, dito sa ano natin, okay, dito sa P2 natin, I mean, next natin is, we have P4. Diba si P4? So si P4 yun nandito. Plus 4. Okay, and then, 11. Okay, 11. And then, 4 plus 4, ilan? 15. So 15 to. Okay, so next one, sino yung next na ano natin na buksan? P0. So si P0. Okay, P0. Then, i-add natin si 15 20. sa burst time ni P0, ilan? 20. Okay, and then last is P3. Okay, si P3 na yung pinaka-last. Okay, so siya yung pinakahuli natin binuksan. So, 20 plus 6 is equal to 26. Okay, so ngayon, etong mga to, okay, ito yung tinatawag natin completion time. Okay, so kung ano yung mga nakalagay dito, let's say, nasan si P0. Okay, mag-start tayo from P0. Ilan ang completion time ni P0? 20. So, I have here 20. Okay, what about P1? 11. P2? 8. Okay, si P3? 26. Okay, and then si P4? 50. Okay. So ngayon, dito sa completion time natin is kailangan balance tong burst time natin versus tong last opened application. Okay? Paano natin paano natin ma-identify na balance yan? Pag-add natin tong 5. Sige. Completion time. Average completion time. Average completion time. So, pag-add natin, 5 plus 3 plus 8 plus 6 plus 4. Ilan? 5 plus 3, 8, 16, 16, ilan na? 16, 22, 26. So, balance. Okay, balance sila. Nung last, okay, yung sa bars time natin, balance to.
Kasi ito yung pinaka-last na inopen natin. So, kailangan, kung sino yung pinakamataas or sino yung pinaka-last, balance siya dito sa burst time natin. Okay, yun yung ano natin sa computation. So, what about the turnaround? So, sa turnaround natin, we have CT80. Okay, meron tayong CT80. So, CT80 natin, we have CT minus 280. So, iano natin, anong tawag dito? Isasubtract natin si completion time kay arrival time. So, dito, 20 minus 8, we have ilan? 12. 12. Okay, so what about this one? 11 minus 1, 10. 8 minus 0, 8. 26 9. minus 5, ilan? 9. 9? Joke lang. Oo, 9. Hindi. 11. Hindi man ba? Tama 11 sir, na. 11. Joke ka lang. Ito, 15 minus 5, 10. So, ayan. So, ayan yung turnaround time natin. So, what about this one? So, sa TAT, BT natin, or tinatawag natin, ano tawag, turnaround time. Ano ba? Turnaround time. Tama. Turnaround time minus, ano siya? Minus burst time. Okay? Para makuha natin yung waiting time. Okay? Para makuha natin yung waiting time, kailangan natin i-minus tong turnaround time natin times burst time. Okay? So, ngayon, we have 12